Narinig niyo na ba ang pangalang Claudine Ko? Isa siyang influencer na nakilala dahil sa kanyang mga mamahaling gamit, luxury travels at social media posts na puro tungkol sa marangyang pamumuhay. Pero nang mas lumalim ang usapan tungkol sa kanya at sa kanyang pamilya, maraming tanong ang lumabas. Saan nga ba nanggagaling ang yaman nila? Bakit nasasangkot ang pangalan ng pamilya Ko sa malalaking proyekto ng gobyerno? At may kinalaman ba dito ang mga kumpanyang inuugnay sa kanila? Sa video na ito, aalamin natin kung gaano kayaman ang pamilyang Ko at bakit sila ngayon ang sentro ng usapan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Bago pa man pumutok ang kontrobersya, si Claudine Ko ay isang kilalang lifestyle influencer. Sa YouTube, umabot siya ng higit 300,000 subscribers at sa Instagram naman, higit 100,000 followers. Doon niya ibinabahagi ang kanyang mga biyahe, outfits, at iba pang luxury lifestyle content. Pero matapos masangkot sa usapin ang kanyang pamilya, biglang nawala o naging private ang kanyang mga accounts. Tinatawag siyang Nepo Baby. Ang ibig sabihin nito ay anak o kamag-anak na direktang nakikinabang sa pera at kapangyarihan ng kanilang pamilya. At kung titingnan ang dating mga posts ni Claudine, malinaw na hindi ordinaryo ang kanyang pamumuhay. Mahilig siyang mag-travel gamit ang private jets papunta sa iba't ibang isla at nakapunta na rin sa mahigit 37 bansa. Maging ang kanyang mga suot ay hindi biro. Halimbawa, isang outfit niya na ipinakita sa Instagram ang umabot sa halos 700,000 piso. Nariyan ang jacket na aabot ng 54,000, Chanel boots na mahigit 150,000 at Chanel bag na lampas 400,000 ang presyo. Hindi pa kasama rito ang kanyang alahas na tiyak na milyon din ang halaga. Dahil dito, maraming netizens ang nainis. Sabi ng iba, habang maraming Pilipino ang hirap sa trabaho at hindi makabayad ng mga pangunahing gastusin, may mga anak ng politiko at kontraktor naman ang nabubuhay sa luho gamit ang pera na posibleng galing sa pondo ng bayan. Kaya mas lumakas ang panawagan na tigilan ang pagbibigay ng atensyon at paghanga sa ganitong klase ng mga personalidad. Pero sino nga ba ang pamilyang Ko? Ang ama ni Claudine ay si Christopher Ko, dating kinatawan ng Ako Bicol Party List. Siya rin ang co-founder ng SunWest Incorporated at may-ari ng Hightone Construction and Development Corporation, dalawang malalaking kumpanya sa construction. Ang kapatid naman niyang si Zaldy Ko ay representative din ng Ako Bicol at naging chairman pa ng Committee on Appropriations, ang komiteng nag-aaproba ng national budget. May isa pa silang kamag-anak na Vice Governor ng Albay at ang kapatid ni Claudine na si Natasha ay Congresswoman ng BHW Party List. Hindi lang sa politika malakas ang impluensya ng pamilya. Ang boyfriend ni Claudine ay si Lemuel Lubiano, na kapatid ni Lawrence Lubiano. Si Lawrence ang may-ari ng Centerways Construction and Development. Ang tatlong kumpanyang ito, SunWest, Hightone at Centerways, ay pawang nasa listahan ng pinakamalalaking contractor ng Department of Public Works and Highways. Sila ang nakakuha ng bilyon-bilyong halaga ng flood control projects at karamihan sa mga proyektong ito ay iniimbestigahan rin dahil sa aligasyon ng katiwalian. Kanina, nakita natin kung paano konektado ang pamilya Ko sa mga malalaking kumpanya ng construction. Ngayon, mas susuriin pa natin ang tatlong kumpanyang ito: Centerways Construction, SunWest Construction and Development, at Hightone Construction and Development. Unahin natin ang Centerways. Baka pamilyar sa inyo ang pangalan na ito kasi ito ang isa sa pinakamalaking donor sa kampanya ni Senate President Cheese Escudero. Ayon sa datos, umabot sa 30 milyong piso ang kontribusyon ng Centerways sa kanyang kampanya. At pagkatapos manalo ni Escudero, biglang dumami ang mga kontrata ng kumpanya. Noong 2021, 5 lang ang project na nakuha nila mula sa DPWH. Pero noong 2022, umakyat ito sa 43. Noong 2023, nakakuha pa sila ng 32 at ngayong 2024 naman ay may 5 na ulit silang hawak. Kung bibilangin ang lahat mula 2021 hanggang 2024, halos lahat ng proyekto nila ay nasa Bicol Region.
At sa probinsya ng Sorsogon, kung saan matagal ng base ang pamilya Escudero, mahigit kalahati ng flood control projects ay napunta doon. Kung titingnan, mahirap hindi magduda, bakit halos puro sa lugar nila napupunta ang proyekto? At bakit nagkataong ang kumpanya na tumulong sa kampanya ay siya ring pinaka-nakinabang pagkatapos? Ngayon, silipin naman natin ang SunWest Construction and Development na pagmamay-ari ng magkapatid na Christopher at Zaldico. Dito makikita ang mas malalaking numero. Simula 2016, sunod-sunod ang bilyong halaga ng kontrata ng SunWest. Halimbawa, noong 2016 ay nasa 1.7 bilyon. Ang 2017 naman nasa 965 milyon. At 2018 biglang tumaas sa 4.4 bilyon. Sa mga sumunod na taon, patuloy ang kita nila, halos 3.8 bilyon noong 2019, 1 bilyon noong 2020, 2.6 bilyon noong 2021 at noong 2022 naman umabot sa 10.4 bilyon. Sa 2023 nakuha nila ay 7.4 bilyon at ngayong 2024 ay nasa 7 bilyon na naman. Isipin niyo iyon, isang kumpanya lang pero halos taon-taon may bilyon na pumapasok sa kanila mula sa gobyerno. At mas lalong nakakagulat dahil si Zaldico mismo ay naging chairman ng Committee on Appropriations, ang komiteng nagdedesisyon tungkol sa national budget. Hindi ba malinaw na may conflict of interest dito? Dagdag pa, nasangkot din ang SunWest sa ilang kontrobersya. Binanggit ni Senator Joel Villanueva na ito raw ay konektado sa mga issue ng farm scam at sa DepEd laptop scandal. May mga nagdududa rin kung bakit nagkaroon ng banggaan sina Zaldico at dating Pangulong Duterte, samantalang karamihan ng mga anomalya ay nangyari rin sa panahon ng kanyang administrasyon. Ngayon, punta tayo sa High Tone Construction. Medyo limitado ang impormasyon tungkol dito, pero ayon sa ulat, may 65 projects sila nationwide. At dahil konektado rin ito sa pamilya ko, malamang ay bilyon din ang pumapasok dito taon-taon. Ang tantiya nga ng ilan ay nasa 10 hanggang 20 bilyong piso na ang halaga ng mga nakuhang kontrata ng High Tone. Dito na pumapasok ang malaking tanong. Kung ang mga kumpanyang ito ay kumikita ng malaki mula sa gobyerno, bakit patuloy pa rin tayong nakakaranas ng baha at kulang-kulang na infrastructure? Ayon sa ilang investigasyon, umaabot sa 30 hanggang 40% ng budget ang nauuwi sa katiwalian at posibleng mas malaki pa rito sa tunay na bilang. Ito ang dahilan kung bakit galit ang mga tao sa mga tinatawag na Nepo babies tulad ni Claudine Ko. Dahil habang nakikita natin siyang nagpo-post ng mga luxury items at biyahe, ang mga proyektong pinagmumulan ng kanilang yaman ay madalas hindi natatapos o mababa ang kalidad. Kaya maraming nagsasabi na hindi lang ito usapin ng kayamanan, kundi usapin ng katarungan at pananagutan. Kaya kung pagbabatayan ang mga koneksyon at negosyo ng pamilya ko, makikita natin kung bakit napakaraming pera ang dumadaloy sa kanila. Habang patuloy na nagdurusa ang maraming Pilipino sa baha at kakulangan sa serbisyong panlipunan, may mga pamilya namang nakikinabang sa malalaking kontrata at nag-e-enjoy ng marangyang buhay. Sa mga napag-usapan natin kanina tungkol sa pamilya ko at sa malalaking kumpanya nila, malinaw na hindi lang sila ang may ganitong klase ng koneksyon. Marami pang ibang pangalan na lumalabas ngayon, lalo na yung mga tinatawag na Nepo babies na sumisikat sa social media dahil sa pagyayabang nila ng yaman na hindi naman malinaw kung saan nanggaling. Kasi aminin natin, marami rin sa atin ang naaaliw sa mga content nila. Yung iba nagfa-follow, nagsusubscribe, natutuwa sa mga pinapakita nilang mamahaling gamit, kotse at bakasyon. Wala namang masama kung pinaghirapan mo talaga at galing sa malinis na paraan ang ipinapakita mong luho. Pero kung ang pera ay mula sa korupsyon, mula sa koneksyon sa politika, o kaya mula sa mga proyekto ng gobyerno na hindi natatapos, doon na ito nagiging mali. At buti na lang ngayon, lumalabas na ang mga baho ng mga ganitong pamilya. Hindi na kasing dali dati na maitago ang pinagmulan ng pera nila. Isang halimbawa dito ay ang mga Deskaya. Hindi ko talaga makakalimutan yung interview na mismong sila na ang nagsabi na yumaman sila noong pumasok sila sa DPWH.
At ipinagmamalaki pa nila yung mga mamahaling kotse nila na black and white na magkakapareho pa at milyon-milyon ang halaga. Ayon sa mga balita, lampas 4 na po ang mga kotse nila. Pero may iba pang nagsasabi na halos 100 sasakyan na ang meron sila. Grabe, parang mas marami pa silang kotse kaysa sa simpleng gamit ng karaniwang tao. Sunod, meron ding pangalan ni Gela Alonte. Isa siyang lifestyle influencer na anak ng mayor ng Binyan na si Angelo Alonte at pamangkin pa ng kongresista na si Len Alonte. Ibig sabihin, kahit sa antas ng lokal na gobyerno, may mga anak din ng politiko na ginagamit ang social media para ipakita ang marangya nilang buhay. Hindi lang siya, mayroon ding Enciso sisters, sina Vern at Vernice. Kilala sila sa social media bilang mga fashion at lifestyle influencers. Pero ang hindi alam ng marami, anak pala sila ng isang mataas na opisyal sa Bureau of Customs, isa sa mga ahensyang madalas mabanggit pagdating sa korupsyon. At sa totoo lang, hindi pa nga natin alam kung alin ang mas grabe, ang katiwalian sa Customs o sa DPWH. Kasi sa Customs, ang dami raw perang hindi nare-report sa gobyerno dahil naiipit sa bulsa ng ilang opisyal. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit nananatiling malaki ang problema ng smuggling at under-declaration sa bansa. At syempre, hindi rin mawawala ang OG Nepo baby na si Kitty Duterte. Bago pa sumikat sina Claudine Ko o sina Diskaya, si Kitty Duterte na ang laman ng social media. Sa dami ng luxury bags, damit at lifestyle na pinapakita niya, halatang-halata na hindi lang simpleng pamilya ang pinagmulan niya. Ito yung nagbubunyag sa tunay na kulay ng pamilya Duterte na matagal nang sinasabing simple lang daw at hindi mayaman. Pero sa totoo lang, open secret naman sa Davao na malaki ang yaman ng pamilya nila. At ayon pa nga sa ilang ulat, galing din ito sa iba't ibang anyo ng pangungurakot habang sila ay nasa pwesto. Kung susumahin, makikita natin na lahat ng ito ay parang konektado. Mga politiko, contractor, at anak ng opisyal, lahat sila ay nagiging simbolo ng maling sistema kung saan ang pera ng taumbayan ay napupunta lang sa bulsa ng iilan. At ang nakakalungkot, sila pa yung may lakas ng loob magmayabang sa publiko gamit ang social media. Dito na pumapasok ang responsibilidad natin bilang mamamayan. Huwag nating inormalize ang pag-idolize sa mga taong ito. Huwag tayong matuwa na lang dahil mayaman sila at may magagarang gamit. Sa halip, dapat mas maging mapanuri tayo. Saan ba talaga galing ang pera nila? Ano ang epekto nito sa bansa? Kaya dito pumapasok ang tanong. Bilang viewers at netizens, dapat ba nating bigyan ng atensyon at suporta ang ganitong klase ng content creators o mas mainam na piliin na lang yung mga totoong nagbibigay inspirasyon? Ano sa tingin ninyo? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.